DOTC, pinigil natin ang pagwaldas ng 1 bilyong piso. Sa Department of Agriculture, 30 million at least ang natipid sa isang proyekto lang. Nabibili tayo ng isang spectrometer na gusto sanang doblehin ang presyo. Doon po sa Department of National Defense, ang dinefer po ang pag-purchase ng mga helicopter na tila overspecified para paboran ang isang kumpanya lang. Sinisiyasat to, itinabi na muna natin at ang gastos na 3.6 billion ay hindi pa ho nangyari. Lahat po yan, naibalik natin sa kaban ng bayan. Meron pa po. May proyektong inaprobahan ang dating administrasyon. Huhukayin daw nila ang Laguna de Bay para palaliman ito. Ang sabi raw, dadami ang isda, mas makakaiwas tayo sa baha, mas madali daw makaikot ang mga bangka at mga ferry service. Tatanggalin din ang mga pollutants doon po sa Laguna de Bay. Isa po sa aking mga tanong, saan ililipat ang lupang hinukay? Ang tatanggalin sa Laguna Bay, ang sagot, sa Laguna de Bay, ay tatambak lang din pala sa ibang bahagi ng Laguna de Bay. At magkano naman po ang utangin ng gobyerno para sa pribilehong ito? Konti lang raw po, 18.5 billion pesos lang naman po. At pareho rin ang kwento. Tila hindi na naman dumaan sa tamang proseso ang pag-aaproba sa kontrata. Hindi natin dadaanin sa madaliang hokus-pokus ang proyektong ito. Pag-aaralan natin ito ng gusto at sisiguruduhin, hindi masasayang ang pondong gagamitin para rito. Idadagdag ko lang po, ito po ay nireview natin last week. Sipin po nyo, hanggang ngayon meron pa rin mga humihirit. Napansin nyo po ba? Pati ang weather forecasting gumanda. Napansin nyo po ba na hindi na paulit-ulit ang mga mensahe ng Pag-asa? Ngayon po, nakatutok na at mas malaman ang mga weather bulletin natin. Ang dating intermittent rain showers across the country, ngayon sasabihin sa nauulan sa ganitong lugar ng ganitong mga oras. Delikadong lumabas sa mga mangisda at iba pa. Tama po na hindi pa kumpleto ang equipments natin. Pero ngayon nagsimula na po tayong magtrabaho, kakaunti na lang ang kulang na kagamitan. Maling sistema at maling palakad ang nangligaw sa pagtataya ng panahon. Ang mga update dati na dumarating kada 6 na oras, kada oras na ngayon kung dumating. Marami po tayong binago sa Pag-asa. At kasama na po rito ang bulok na sistema. Nakita naman po natin ang katakot-takot na problemang minana natin. Pero hindi po tayo natinag. Naisaayos at naisasaayos na natin sa loob lamang ng 100 araw ang hindi nagawa ng ng dating administrasyon sa loob ng 3,448 araw. Hininto na po natin ang pagkatagal-tagal na sistema kung saan itinuloy ang mga proyekto na walang sumisiyasat. Kung angkop ba o kung may katwiran ba ang mga ito. Isinulong po natin ang zero-based budgeting. Ang sabi po namin, isa-isay natin yan. Kung hindi po mapatunayang may saysay ka pa, tigil na ang ginugugol ng bansa sa iyo. Ang mga agricultural input subsidies na lalo lamang nagpapayaman sa mayayaman na habang binaliwala ang mga mahihirap. Ang mga programa tulad ng Kalayaan Barangay at Kilos Asenso na hindi naman inilatag ng malinaw kung ano ang prosesong dapat daanan at kung saan napunta ang pera, inilipat po natin ang kanilang mga pondo tungo sa mga programang napatunayan ng makakatulong sa taong bayan. Humigit kumulang na 11 bilyong piso pa po ang 1 bilyong piso pa po ito na magagamit at mas mapapakinabangan natin lahat. Sa edukasyon, kalusugan at pag-ahon sa kahirapan, natin itinutok ang pondong natipid natin. Mula 175 billion pesos, umangat ang budget ng DepEd sa 207.3 billion pesos. Gugugulin po ito upang makabuo ng 13,147 bagong classroom at ng 10,000 bagong teaching positions. Sa DOH, umungat mula sa 29.3 billion pesos ang budget papuntang 33.3 billion pesos upang mapatatag
ang una-una, National Health Insurance Program. Sa DSWD, lagpas doble na po ang budget, galing 15.4 billion pesos papuntang 34.3 billion pesos. Ang punto po natin dito, walang maiiwan. Hindi po tayo papayag na yayaman ang iilan habang nalulunod sa kahirapan ang karamihan. Kaya nga po natin pinatatag ang Conditional Cash Transfer Program. Salbabida po ito para sa mga nalulunod nating kababayan upang makapunta na sila sa pampang ng pagkakataon at pag-unlad. Lampas doble po ang bilang ng mga pamilyang matutulungan ng conditional cash transfers. Mula 1 milyong pamilya sa ngayon, tungo sa kabuuang 2.3 million na pamilya sa 2011. Patuloy po ang ating tema ng pagbibigay ng lakas sa taong bayan. Dahil na rin po sa panunumbalik ng tiwala sa gobyerno, nabiyayaan ang Kalahi Seeds Program ng dagdag na $59.1 million. Halos 3 bilyong piso mula sa World Bank. Sa programa pong ito, dadami pa ang komunidad na magkakaroon ng kuryente, kalsada at malinis na tubig. Mga proyektong ang taong bayan mismo ang nagpaplano at nagpapalakas. Paulit-ulit po nating ididiin. Trabaho ang pangunahing agenda ng ating administrasyon at marami pong magandang balita ukol dito. Ang papasok na pera sa ating bansa mula sa mga foreign investors ay aabot sa $2.4 billion at yun ay pangumpisa pa lamang. Direkta po itong magbibigay ng 43,600 na bagong trabaho sa mga Pilipino. Simula pa lamang po yan. Kung hindi natin sila padadaanin sa butas ng karayom, makukumbinsi pa po silang magnegosyo rito at madadagdagan pa ang mga trabahong nalikha. At manganganak pa po ng manganganak ang mga trabahong ito. Halimbawa, sa call center, kailangan panggabi ang trabaho. Kailangan magbukas ng kapihan, ng fast food, ng mga convenience store. Hindi bababa sa 200,000 bagong trabaho ang malilikha pa. Kahit hindi ka marunong mag-computer, may pagkakataon ka sa dagdag ng mga trabahong ito. Trabaho din po ang idudulot ng mga public-private partnerships sa patuloy nating isinusulong. Nagtayo na po tayo ng PPP Center kung saan ang mga gustong makilahok sa pagbabago ay magpapasailalim sa tapat, malinaw at mabilis na proseso. Mula sa pagpapahaba ng mga LRT lines hanggang sa pagpapatayo ng bagong paliparan na tutulong sa turismo hanggang sa mga eskwelahan na itatayo sa buong sambayanan. Magsisimula na po ang bidding para sa mga ito sa loob ng mga susunod na buwan. Kinikilala na ng pagdaigdigang merkado ang pagtatag ng piso. All-time high po ang ating gross international reserves na umabot na sa $52.3 billion noong ika-20 ng Setyembre. Ang dati-rati parang imposibleng maabot ng Philippine Stock Exchange Index na 4,000 nalampasan na po. Kahapon lamang po, all-time high na naman. Itong index na ito umabot na sa 4,196.73 points. Ipinapakita nito ang kumpiyansa sa ating ekonomiya, sa ating mga mamamayan at sa ating pong pamahalaan. Kabilang na po ang ating PSE sa mga best performing stock markets sa buong Asia. At habang lumalakas ang piso at lumalago ang ekonomiya, steady lang naman po ang mga presyo ng ating mga bilihan. Handang-handa na tayo po talaga sa pag-unlad. Lahat po ito, nagawa natin dahil nakasandal ang gobyerno sa inyong tiwala. At umaapaw na rin po ang tiwalang iyan sa buong daigdig. 2 ulit na pong nag-apply ang Pilipinas para sa Millennium Challenge Corporation Grant. Sa unang 3 buwan lang po ng administrasyon natin, napaaprobahan ito. Ang sa kanila lamang po, aminado silang hindi natin maiwawasto agad ang lahat ng problema. Pero naniniwala silang patungo na tayo roon. Sabi nila, gusto namin kayong matulungan para maabot ang inyong mga pinapangarap. Ito ang $430 million. Didiin ko lang po, 2 beses nag-apply, ni-reject sa loob ng
ibababa sa 9 na taon. Tayo po sa 3 buwan inaprobahan itong grant ito. Pati po ang mga international organization tulad ng OECD, tinanggal na tayo sa listahan ng mga bansang kumukop-kop ng mga tax evader. Maaari na tayong makakuha ng impormasyon na makakatulong sa paghuhuli ng mga tax evader na isinasagawa na po ng BIR. Dahil na rin po sa panibagong tiwalang nangingibabaw sa pamahalaan, dumadami ang mga tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tip tungkol sa katiwalian. Sumaksi sila sa maling pangyayari para makatulong sa ating paghahabol ng demanda. Halimbawa, sa bagong tayo ng Pera ng Bayan website, isa-isa nang lumilitaw ang mga taong makakatulong sa atin upang tugisin ang mga smuggler at tax evader. Ibinabalik ng mga hakbang na ito ang kumpiyansa ng daigdig sa Pilipinas. Nagkakaisa ng muli ang ating lipunan. At ang nananatili na lang na parang siramplaka, na paulit-ulit ang reklamo, ay ang mga gustong manumbalik sa poder upang ituloy ang kanilang ligaya na nagmumula sa ating pagkakaapi. Sila na nga, mga kapatid, ang nagdulot sa atin ng mga problemang pinapasa natin ngayon. Sila pa ang may ganang bumanat ng bumanat sa atin. Papansinin ba ninyo sila? Magpapalin lang ba kayo muli? Hindi po kami nagbibiro sa pagtahak ng tuwid na landas. Kayong mga mali ang palakad at pinipinsala ang mga kababayan natin, ginagarantya ko sa inyo, may taning kayong lahat. Ito po mga problemang pinangako nating solusyonan. 3 buwan pa lang nakikita na ninyong nabubuo ang solusyon. At ang inyong tiwala po ang pundasyon ng lahat ng ating naaabot sa loob lamang nitong 3 buwan ng ating panunungkulan. Mula pa noong kampanya, ibinato na po sa atin ang lahat ng pwedeng ibato. Sa loob at labas na yata ng revised penal code. Pati po ang buko, ginawa nilang issue. Sabi ho nila, at palagay ko, dahil siguro binata pa tayo, hindi na tayo binigyan ng honeymoon. Payag po si Sister Imelda dyan. Gusto talaga tayong gibain ng mga taong nais mapanitili ang lumang sistema kung saan para silang mga dambuhalang buhayang nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Binabatikos lang naman po tayo dahil may iilan na naghahanap ng paraan para magpatuloy ang siklo ng mali. Alam din naman po nila ang tama. Hindi pa nila maatim gawin. Mayroon po talagang mga nag-aambisyon na makabalik sa poder. Nag-aambisyon na panatilihin ang sistemang sila lang ang nakikinabang. Mga kapit-tuko sa pwesto na nakikinabang sa lumang sistema. Mga taong gusto lamang ituloy ang kanilang ligaya habang binabaliwala naman ang sakripisyo ng taong bayan. Tayo naman po, tuloy na tuloy ang laban. Hindi po tayo titigil. Kung mayroon po tayong pagkukulang, ito marahil ay ang hindi natin naging kaugalian na ipamalita ang mga tagumpay na ating pong nakamit. Mas binigyan natin ng halaga ang paghahanap ng mga paraang makakatulong sa ating mga kababayan. Kitang-kita naman po ng taong bayan ang resulta ng ating pagtatrabaho. Talaga nakakagalak ng puso itong satisfaction rating na 71%. Natural po sa inyo ang tagumpay na ito. Sa bawat Pilipino nagtitiwala at nakilahok sa ating agenda ng pagbabago. Ang patuloy ko pong panata, hindi tayo titigil habang dumarami tayo sa tuwid na landas. Dumadali naman po ang tungkulin nating itama ang mali. Hindi po tayo titigil sa tuwid na landas. Unti-unti na pong natutupad ang ating mga pangarap. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat.